Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW diyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pag-uusapan po natin itong ginagawang patuloy pa rin po yung ginagawang hearing ng Quad Committee ng mga bata po ni Speaker Romualdez para alam niyo yun, idiin, pasamain, sabihin nating ipamuka na mga Duterte at kanyang mga kapanalig mga masasamang tao. So meron silang panibagong witness daw at itinuturo nga daw na si Senator Bato de la Rosa yung nag-utos sa kanya na ipagtataob itong mga drug lord na to. So base sa kwento ni Espinido, ito yung nagtaob dun sa tatay ni Kerwin Espinosa, yung self-confessed na drug lord, isa sa mga drug lord ng Leyte. So, iba po yung kumbaga yung kanyang performance nakikita nila Pangulong Duterte nung time na yun siguro maganda kaya inappoint siya bilang maging chief of police ng Leyte. So, mukhang mali yata yung pagkakaintindi nitong ni Espinido dun sa marching order ni Pangulong Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. So, panoorin po natin tong balitan to para makapagkwentuhan tayo ng mas maayos. Diretsahang pinangalanan sa pagdinig ng Kamara si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na siya raw nag-utos na iligpit ang dalawang alkalde na sangkot sa droga noong kasagsagan ng Duterte drug war. Tuturin daw ang reward system. So, tingnan nyo. So, base sa balita na inutos daw ni Pangulong Duterte at ni Senator Bato de la Rosa na itaob daw yung mga drug lords, particular yung dalawang mayor daw na sangkot sa droga na yan. So, talagang andun yung script nila talagang sabi nga ni BP Sara, 'di ba? Yun yung gusto nilang palabasin na ang mga Duterte ay mga masasamang tao. Dahil dun pa lang sa balitang inutos daw ni Pangulong Duterte at ni Bato de la Rosa na ipagtataob daw itong mga drug lord. Pero siyempre, sino ba yung natutuwa kapag may tumataob na drug lord? Diba siyempre yung taong bayan. Bakit? Siyempre, nababawasan yung sakit ng ulo, yung mga anay ng gobyerno is nababawasan. So, hindi, kumbaga kung titingnan mo, hindi naman nagagalit yung taong bayan sa ginawang pagtaob ng mga drug lord na yan. Pagkus natutuwa pa nga sila sa ginawa ni Pangulong Duterte kung totoo man na talagang inutos na itaob yung mga drug lord na yan. So, tuloy natin to. Na pinopondohan ng Pogo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Please proceed. Isipin nyo, pati yung Pogo na i-connect doon. Dahil yung meron, sinasabi kasi nila may quota system din daw dyan sa Oplan Tokhang nung panahon ni Pangulong Duterte. At the same time, kinukuha daw yung budget para doon sa reward sa Pogo. Kita niyo yung pagkakakonect talaga na talagang idinidiin nila na lahat ng nangyari ng kapalpakan ni Marcos, kay Duterte ipinapahid. Tandaan nyo, may nilabas na picture si Atty. Topacio kung saan kasama yung kapatid ni Bamban Mayor Alex Go, nakasama sila Bongbong Marcos, pati yung mga si First Lady Lisa Marcos, pati yung mga official niya, yung special envoy to the China kasama doon. 'Di ba? Sinabi nga rin ni Atty. Topacio na yung picture na yon yung pwedeng maging susi na kung bakit naging rampant yung paglaganap ng mga illegal na pogo. Pero eto sila ngayon, damage control, pinapahid nila kay Duterte ngayon yung pogo dahil ginagamit daw yun para sa pagbibigay ng reward dun sa quota system ng Oplan Tokhang.
whatever you want. Sa ikatlong araw ng pagdinig ng House Quad Committee kanina, idiniin ng dating hepe ng Albuera Police sa Leyte na si Lieutenant Colonel Jovi Espenido na si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ang nag-utos umano na ipatumba ang ilang personalidad na sangkot sa iligal na droga. Gaya ni Take note sabi, direktang inutusan daw ni Senator Bato na itumba yung mga drug lord dyan sa Leyte. dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na nahuli at napatay sa kulungan noong 2016. Ayon kay Espenido, mismong si Bato ang nag-appoint sa kanya bilang hepe ng Albuera Police. Tinawagan pa raw siya noon ng senador para bigyan ng marching order. Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. Dapat Ang instruction, tulungan mo kami para dun sa war on drugs na ipatutupad ni Pangulong Duterte. Yun ang instruction, humihingi lang ng tulong si Senator Bato de la Rosa at si Pangulong Duterte kay Espinido na tulungan sila dun sa war on drugs ng gagawing ng administrasyong Duterte. mawala na yung mga drugs sa Albuera. Pag sabi na Para mawala na yung drugs diyan sa Albuera sa Leyte. Para mawala. So, tuloy natin. mawala, kasali na yung mamatay. So, yun ang pagkakaintindi ni Espinido doon sa mawala. So, kung sa legal na terminolohiya, wala namang sinabi na itumba o itaob yung mga drug lord o yung mga involved dyan sa Albuera, dyan sa droga. Kasi ang layo ng ang layo nung ang layo dun sa instruction, dun sa ibig sabihin na pagkakaintindi niya. Ang instruction ni Senator Bato de la Rosa noong time na PNP chief siya, tulungan mo kami na mawala yung droga. Kasi ngayon yung nila, yun yung ipinangako ni Pangulong Duterte, 'di ba, na tatanggalin natin ng droga. Yung bagay yun yung pinaka-battle cry ni Pangulong Duterte. So, wala namang sinabi doon na itaob mo o itumba mo. Ang sabi niya lang, dapat mawala. So, dapat, pwede namang sabihin na mawala, ibig sabihin mahuli mo. Hulihin mo lahat ng mga drug lord dyan para mapanagot sa korte. Walang sinabi na ipagtataob mo, ipagtutumba mo lahat yan. Pero sa pagkakaintindi niya, dahil siguro gawain niya yun, gawain nila dyan sa kung ano yung area ang hinahawakan niya, ganun. So, misinterpret niya yung utos o yung hinihinging tulong ni Pangulong Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. Diba? Na misinterpret niya. So, ngayon, pinalalabas nila na inutos daw ni Pangulong Duterte at ni Senator Bato de la Rosa na itaob itong mga drug lord na to. it's very obvious for us an officer, So Your pag Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay tao po. So, by all means, Your Honor. By all sasabi ko. means. Tingnan nyo, by all means daw, kailangan daw mamatay, tumaob. Diba parang, paano kung sinabi gusto ko yung mga basura dyan, mawala. So, ibig sabihin, pagpapatayin mo yung mga basura. Diba, logic lang naman yon. So, kumbaga, hindi man lang niya nilinaw kung ano ba yung hinihinging tulong na sinasabi or hindi niya nilinaw kung ano yung order sa kanyang mawala yung mga sangkot dyan sa illegal na droga na yan. Kasi pwede namang magtanong na, Sir, ano po bang ibig nyo sabihin sa mawala? Yan ba'y mawala na hulihin lang namin o ibaon na namin 6 feet below the ground? Diba? So, ang nangyayari dito, inassume kagad nila na ganun yung
yung gustong mangyari ni Pangulong Duterte at ni Senator Bato de la Rosa dahil siguro gawain nila na itaob lahat ng mga dapat itaob diyan. So, hindi natin alam kung ano ba yung intention na bakit ganun yung pagkakaintindi nito ni Espinido dun sa utos o sa hinihinging tulong ni Pangulong Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. Matapos daw malambat ang sindikato ng mga Espinosa sa Albuera, ikinagulat ni Espinido nang patawan siya ng isang buwang suspensyon at akusahang tumatanggap daw ng pera galing sa illegal drug trade. Naisama pa raw siya sa drug list. Pero binigyan pa rin siya ng bagong assignment at inilipat bilang bagong hepe ng Ozamis City Police noong August 2016. Tiyempo ang paglipat sa kanya dahil inanunsyo rin noon ni Duterte na nasa drug list si Ozamis City Mayor Parohinog na kalaunay napatay din sa raid nila Espinido. Ang Chief PNP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat, galing sa kanya lahat ang instruction. Yun ang statement mo eh. Di ba? From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Who is the leader of the PNP, which you consider as the crime group? Hindi ba yung Chief PNP? Yes, And sir. therefore, he's the Lord. Yes, Your Honor, Mr. So, tulad dito, hinusgahan na kagad nitong mga bata ni Speaker Romualdez na kasi sinasabi rito ni Espinido na ang buong organization ng PNP yung biggest crime group daw. So, inaakusahan niya yung buong PNP. Hindi ang inaakusahan niya is yung presidente or yung chief PNP. Pero ang pinalalabas naman dito itong kongresista na to na dahil lang inaakusahan ni Espinido yung buong organization ng PNP, sino daw ba yung chief PNP nung time na yon? So, pag sinabi mo kasing buong organization ng PNP, hindi lang yung nakaupong chief PNP yung magiging sangkot doon. So, lahat na nakaupo, dumaan na naging chief PNP is magiging part or magiging leader din or sabihin natin pinakapinuno ng organization ng PNP, yung involved dun sa sinasabing biggest crime group dito sa Pilipinas. So, 'di ba, napaka-unfair na idamay mo yung buong organization which is marami naman diyang matitino. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, 'di ba, ang hirap kalabanin ng illegal na droga na ang mga general mo is involved din dun sa illegal na 'yon. Kaya nga gusto niya yung, 'di ba, gusto niyang papalitan yung konstitusyon natin para baguhin uli lahat. Kumbaga, back to zero tayo dahil nga infected na yung buong gobyerno natin eh. Narco politics, papunta na tayo dun sa narco politics. Kaya nga, buti na lang na kahit paano, naagapan pa ni Pangulong Duterte na maging ganun ng Pilipinas. Pero, yun nga, base kay Espinido, biggest crime group daw yung PNP o buong organization. Pero hindi naman sinasabi doon is yung PNP chief or yung si Pangulong Duterte. Pero yun yung pinalalabas ng itong kongresistang to na ang chief PNP ang kumbaga ang pinakaulo dahil siya yung namamahala ng PNP nung time na yan. Chair. Tama. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Would that be a correct conclusion of mine? I am with you, Mr. Chair. Aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Ozamis City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato. Bukod kina Espinosa at Parohinog, 'Di ba? Laging nakakonekta yung pangalan ni Pangulong Duterte. Kaya paano mo masasabi na itong committee na to hindi namumulitika or walang ginawa tong committee na to para talagang sirain yung mga Duterte. Dahil nga siyempre, biggest threat nga sabi nga ni VP Sara, biggest threat ang mga Duterte dahil yung gustong maupo na maging presidente o maging prime minister
talagang pangarap niya na siya yung humawak ng Pilipinas pero mukhang madidiskaril dahil habang nandyan yung mga Duterte, hindi matutupad yung kanyang pangarap. So, madidiskaril siya. So, ito na yung mga drastic move na ginagawa na gumawa sila ng ibang komite, pag-iisahin para mas lalong idiin yung mga Duterte. Kita nyo na unang-una pa lang ang hinihinging tulong is para mawala yung droga. So, ginawa ng gobyerno ni Pangulong Duterte pero pinalalabas nila mali. Mali ba yung tanggalin mo yung droga sa bansa? 'Di ba? Sino ba yung mas na-benefit doon? Pero sila, mali. Ang masama si Duterte pa rin. So, ang gusto nila, lumagana pa lalo yung droga kesa naman na maging payapa yung bansa natin. Tapos, inakusahan niya ang biggest crime group daw is yung PNP. Yung buong organization mismo, yun ang sabi niya. Pero, sabi ng isang kongresista, sino ba ang leader? Di yung chief PNP. So, bakit si Senator Bato lang ba ang chief PNP? Ang dami ng umupong chief PNP dyan. So, ibig sabihin, before pang umupo dyan si Bato, biggest crime group na yung PNP. Ayon na kay Espinido. So, damay lahat ng chief PNP. Tapos ngayon, tinatanong kung sino daw ba nag-utos. So, mas probably daw kasama daw ba yung presidente. Yun nasabi ng kongresista. So, ikinukunik niya lagi, kahit na sinabi ni Espinido, hindi, nakausap niya lang daw si Senator Bato. Pero yung mga kongresista, talagang itutulak, hindi, inutos siya ng presidente. Tataka naman daw noon ni Espenido kung bakit hindi pinagalaw sa kanila ang dating alkalde ng Clarin, Misamis Occidental na si David Navarro na napatay naman noong 2019. Nung nangyari, Your Honor, na si Mayor Navarro is included in watch list, sa drug watch list ni PRRD, tumawag sa akin personally si Chief PNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi declared yan. Wala na yun. Kinumpirma rin ni Espenido ang umano'y quota at reward system noong war on drugs. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota. Yun yung pagkakaintindi niya. Iba dun sa instruction. So, ibig sabihin, ina-assume niya, ganun yung kalakaran, yun yung pagkakaintindi niya. So, ibig sabihin, sila lang ang gumawa ng mali. Tama yung utos sa taas, mali lang yung pagkaka-implement nila. Meron pa nga siyang sinabi dito, ang nagbibigay daw ng reward dito is LGU. So, ang LGU, iba ho sa national government. Pero, ikunukunik pa rin nila kay Pangulong Duterte at kay Senator Bato de la Rosa yung quota system na yan. Ngayon, yung quota system, sabihin natin na galing sa PNP. Pero, iba rin yung ibig sabihin do sa sa instruction. Ang nagiging problema kasi nga dito, mali yung pag-i-implement nila. Mali yung pagkakaintindi ng mga nasa baba, hindi muna nila kinaklarify sa taas kung paano ba i-implement yung gustong mangyari ng Chief PNP. Ang nangyayari kasi dyan, may instruction ng Chief PNP, dahil nga itong mga kapulisan natin, yung iba dyan, sangkot nga, di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, sangkot dyan. Kaya, ang ginagawa nila is para hindi sila matimbog, inuunahan nila yung kanilang mga asset. Inuuna na nilang itaob yun para at least hindi sila maituro. Kaya nga 'di ba may mga pulis na mga nakasuhan, may mga talagang hindi naman natin may aalis talagang na may mga nawala na
hindi dapat pero naging casualty sila dahil nga siyempre war yan, gera yan. So nagiging collateral damage sila. So very normal 'yon. Kaya nga 'di ba nasampahan yung mga dapat masampahan ng kaso at nakakulong na. So doon makikita natin na talagang binabalanse yung panahon na 'yon na kapag hindi tama yung pag-implement nila doon sa war on drugs, kinakasuhan. Pero ang ending pa rin dito, mali pa rin po yung mga Duterte. Palad pa ni Espenido, hindi lang small town lottery o STL ang pumupondo sa mga reward sa drug war, kundi pati mula sa Pogo. Humiling ng executive session si Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido para maisiwalat ang mga nalalamang maselang impormasyon tungkol sa drug war, pero ipagpapatuloy ito sa ibang araw. Sa Senado naman, inamin ni Senador De La Rosa na inutusan niya nga si Espenido noon na i-neutralize ang mga sangkot sa illegal na droga. Pero itinanggi niya na utos ito para patayin ang mga sangkot sa droga. Kaya nasahin dyan, tabakuin mo yung droga. So, wala mo ko sinabi, nasahin kita dyan para patayin mo lahat ng mga agent dyan, lahat ng mga pusher dyan. Patayin mo. Yun na nga di ba? Hindi naman ibig sabihin na humingi siya ng tulong para alisin yung illegal na gawain dyan, na droga dyan, ipagtutumba mo, ipagtatataob mo lahat yan. So, ibig sabihin, mali yung pagkakaintindi mo sa instruction. So, tapos ipapahid nyo yung pagkakamali dun sa nag-utos. Parang ganito yan nagpatimpla siya yun ng kape. Although hindi naman nasabi sa'yo kung gaano karaming asukal lang ilalagay dahil ikaw gusto mo yung matamis na timpla, nilagyan mo ng 10 kutsara ng asukal. Yung iinom pala nun, kumbaga bawal sa kanya yung sobrang tamis. Gusto niya lang yung makapag-inom lang ng kape or okay na sa kanya yung 1 kutsara lang. Nilagyan mo ng 10 kutsara. So napasama yung lagay nung uminom ng kape. Pero ang ituturo mo, sasabihin mo, sabi kasi ni sir, magtimpla raw ako ng kape. Ang tanong doon, tinanong mo ba kung gaano karaming asukal lang ilagay? Kung ba kinuha mo muna ba yung detalye kung sino yung iinom, gusto ba nito matamis, gusto ba nito yung black coffee, 'di ba? So mali yung pagkakatimpla mo doon sa kape. Pero isisisi mo doon sa nag-utos sa iyo na magtimpla ng kape. So parang ganun lang din naman yun Lalong-lalo na rito sa PNP. Sana tinanong mo muna, sir, ano po bang ibig nyo sabihin na tanggalin, alisin yung mga illegal na droga rito? Ito ba huhulihin lang ba namin o ibabaon namin 6 feet below the ground? Para at least malinaw. Kung sinabi ng Chief PNP, hindi, ibaon nyo 6 feet below the ground, alam na. O pwede mo sabihin, ang utos po sa akin ng Chief PNP, ibaon daw po namin. Malinaw po yung marching order niya. Pero ang sabi, diba? Ang sabi, mismo sa bibig ni Espenido, humingi ng tulong sa kanya para alisin. Diba? Walang sinabi na humingi ng tulong para itumba, itaob yung mga drug lord dyan sa Albuera, Leyte. So, tingnan natin kung ano pang mga ilalabas na mga pahayag ni Espenido para mas lalong idiin or pahiran ng paninira itong mga Duterte at yung mga kaalyado niya. So, yan ang abangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.